Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaing rin. Wika ni Jesus sa Ebanghelyo, ang sino mang ibig sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod siya sa akin. Minamahal na mga kapatid, karaniwan sa ating buhay, minana lamang natin ang ating pananampalataya sa ating mga magulang. Tunay ngang ito'y isang malaking biyaya. Ibinabahagi nila ang pananampalataya, batid nilang makabubuti para sa atin. Gayunpaman, hinahamon tayo ng Panginoong Hesus na angkinin, panindigan ang pananampalatayang ito. Hindi tayo maaaring mapako sa isang hiram na pananampalataya. Kailangan natin tumugon sa hamon ni Jesus na kilalanin siya at higit sa lahat, harapin ang krus sa ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa panalo na pagdiriwang, aminin natin muna ang ating mga pagkakasala at pagkukulang, sama-sama tayong humingi ng kapatawaran sa poong may kapal. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kaawaan tayong mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupurihin ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang lumikha at nakapamahala ng tanang umiiral. Tungyan mo kami upang iyong mga awa, ang iyong awa ay aming maranasan. Ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid, ng sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahasbang maghabla sa akin. Maghaharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, Panginooy tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinihunot. Panginooy nagtatanod sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila ay naglalakbay, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabing, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong ni Jesus. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos ni Jesus sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ng anak ng tao ay dapat magbata na maraming hirap. Siya'y itatakwil na matatanda ng bayan. Tatakwil siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus
at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas na kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay na kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Minamahal ang mga kapatid kay Kristo, ang mabuting balita na ating Panginoon Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod siya sa akin. Noong bata pa po ako, naalala ko, dinadala ko ng aking mga magulang, na aking tatay, nanay, dito sa simbahan ng Black Nazarene, Jesus Nazareno Church, dito sa Quiapo. Tuwing araw ng Biyernes, di ko po talaga makalimutan, pupunta po kami rito gabi. Nagdadasal kami, nananalangin kami bilang isang pamilya kasama na aking mga kapatid. Mula po sa dulo ng simbahan, naglalakad kami paluhod dito sa Quiapo. Mula sa dulo, naglalakad kami ng paluhod hanggang dito sa altar. Maliit pa ho ako noon. Bunso po ako sa 7 magkakapatid at hawak-hawak ng nanay ko ang Santo Rosario at ang mata ng nanay ko, mata ng tatay ko ay nakatuon kay Jesus Nazareno. Pinagmamasdan ko sila. Pinagmamasdan ko at ako, ganoon din ginawa ko. Tuwing lumulod kami mula dulo hanggang harap, ang mata ko ay tinitingnan ko, pinagmamasdan ko si Jesus Nazareno. Dito po ako nagkaroon ng unang pakipagkatagpo kay Jesus. Dito ko nakilala si Jesus. Dito ko nadama ang pagmamahal ni Jesus na ako'y bata pa. Tuwing pinagmamasdan ko si Jesus Nazareno, nakikita ko nahihirapan siya. Ba't pasan-pasan ni Jesus ang krus sa kanyang balikat? Naaawa ko kay Jesus. No, naawa po ako sa kanya. At minsan natanong ko nanay ko, at parang sagot sa akin, pinapasan ni Kristo ang krus ng kasalanan ng mga tao. At doon pumasok sa isip ko, maliit pa ho ako, at habang lumalaki na ako, pumasok po ako ng seminaryo sa edad ng 13. Doon po ako nag-high school. At doon ko nadama. Iniisip ko, nakilala ko si Jesus dahil sa kanyang pagmamahal. Minakal niya ako. At dahil sa pagmamahal niya sa akin, nagpakasakit siya. Pinasan niya ang krus para sa akin. Ito yung binabahagi sa atin sa unang pagbasa, Propeta Isaías. Ito rin yung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Para sa akin, si Jesus ang nagpakita ng ganap na halimbawa, nagpagpasan ng krus. Si Jesus ang nagpakita ng kahulugan ng pag-aali ng kanyang buhay bilang isang sakripisyo. Ginawa na Jesus yan dahil sa pagmamahal. Naisip ko, para sa akin, iniali ni Jesus sa kanyang buhay, para sa akin, namatay siya dahil mahal niya ako. Para po sa ating lahat yan. Ginawa na Jesus yan dahil mahal tayo ni Jesus. At bilang isang maliit na bata pa, kinukwento ko, nagdadasal kami rito sa Jesus Nazareno, Black Nazarene Church sa Quiapo. Doon pa lang, naunawaan ko na si Jesus, bit-bit ang kanyang krus. Ito po ang dahilan, ba't maya't maya, panahon ng pandemya, dumadalaw ko rito. At maya't maya, nagdarasal ako. Dahil ang pakaramdam ko, dito rin ako huhugot ng lakas kay Jesus. Kay Jesus magagaling ang lakas, kay Jesus magagaling ang kaliwanagan. At tuwing pinagmamasdan ko si Jesus Nazareno, babalik po ako sa experience ko ng bata pa ako. Dito ko nakikita ang wagas na pagmamahal ni Jesus para sa ating lahat. Minamahal mga kapatid, di ba ito ang mensahe ni Propeta Isaías sa unang pagbasa ngayon? Sa unang pagbasa, narinig natin ang hula ni Propeta Isaías sa pagdating ng isang Mesiyas. At ang Mesiyas, tagapagligtas,
ay darating bilang isang lingkod ng Panginoon na nagdurusa, naghihirap, nagpapakasakit, the suffering servant of Yahweh. Yan po si Jesus na hinulaan ni Propeta Isaías. Wika ni Propeta Isaías, babasahin ko po. Hindi ako naging magsik. Hindi ako tumalikod. I have not rebelled. I have not turned my back. Hindi ako naging magsik o tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol na bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo na ako'y kanilang insultuhin. Di pa nga't ayan ang ginawa ni Jesus. Si Jesus, habang nagpapasa ng kanyang krus, kailanman hindi siya nagiganti. Hindi siya tumutol na siya bugbugin, alimurain, duraan siya. Sabi rito ng Propeta Isaías, para nagsasalita yung Mesiyas, pinabayaan kong sila'y bunutin ang buhok ko, bunutin nila ang aking balbas. Gayon din, niluraan nila ako sa aking mga mata. Ang mga pagdusta nila'y hindi ko pinansin sapagkat ang makapangyarihan Panginoon ay tumutulong sa akin. Yan po ang hula ni Propeta Isaías tungkol sa pagdurusa, paghihirap, pagpapakasakit ng lingkod ni Yahweh, the suffering servant of Yahweh. At ito po ay sa katuparan kay Jesucristo. Kaya nga po, dito sa Black Nazarene Basilica, pagmasdan nyo, si Jesus Nazareno, yan po ang larawan ni Jesus na nagdurusa upang iligtas tayo. Ang larawan ni Jesus Nazareno ay larawan na ibinahagi na sa atin ni Propeta Isaías sa kanyang mga hula. Sa Ebanghelyo, narinig natin si Jesus mismo, tinanggap niya na siya ang anak ng Diyos, siya ang Mesiyas na kapagligtas, pero pinaliwanag ni Jesus na siya ang Mesiyas na magdurusa, siya ang Mesiyas na magpapaksakit, siya ang Mesiyas na kapagligtas, na daranas na mapait na parusa at pagdurusa. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ang anak ng tao ay nakalaan upang magdusa ng malubha. Ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Ang anak ng tao ay itatakwil ng mga matatanda ng bayan. Itatakwil siya ng mga punong saserdote. Itatakwil siya ng mga eskriba. Ang anak ng tao ay papapatay nila. Ngunit sa ikatulong araw, muli siya mabubuhay. Ba't ba kinakailangan ni Jesus magdusa? Ba't ba kinakailangan ni Jesus magpasa ng krus? Ang dahilan pong ito, si Jesus ay nagdusa upang maging kaginawaan natin sa ating pagdurusa. Si Jesus ay nakikiramay sa atin. Kinakailangan ni Jesus na ating tagapagligtas na magpasa ng krus upang pasanin ni Kristo ang ating mga krus, ang ating mga pagdurusa sa ating mga buhay at pasanin niya ang parusa sa ating mga kasalanan. Kinakailangan ni Jesus na mamatay sa krus upang mabigyan tayo ng buhay, buhay na walang hanggan. Kinakailangan ni Jesus maranasan ang kadiliman upang magsilbing liwanag sa ating lahat. Kadiliman ng ating pagdurusa, kadiliman ng ating kamatayan, yan po naranasan ni Jesus upang bigyan tayo ng liwanag, kaliwanagan sa ating buhay. Kinakailangan ni Jesus maranasan ang pakaramdam ba, na ang pakaramdam ni Jesus parang pinabayaan na siya ng kanyang Ama sa langit. Nahiwalay siya sa kanyang Ama na sumisigaw siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naranasan ni Jesus na parang bang nahiwalay siya, pinabayaan siya ng kanyang Ama, pinabayaan siya ng kanyang mga alagad upang tayo maranasan natin ang lubos na pagkakaisa sa Diyos. Jesus has to experience separation, abandonment for us to experience our reunion with God. By His wounds, we were healed. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo nahilom. Nagkaroon po ako ng isang event sa buhay ko, to be precise, October 18, 2005. Hindi ko po makalimutan yon. Natuklasan po ng mga doktor na ang aking puso, ugat sa aking puso ay barado. Nagkaroon po ng angiogram na ginawa po sa hospital. To be honest, naulit po lately, 2 years ago. The 4th angioplasty ko na po. Pero yung unang experience ko ng angiogram, ay karanasan ko po talaga na napalapit ako kay Jesus.
Dahil po nung inoperahan ako, may intervention, bubutasin po yung singit. Pag binutas yung singit, doon papasok yung catheter, camera, at nung nabutasan na po yung singit ko, after 3 hours tapos na yung intervention, pinapatuyo na yung sugat. After 3 hours, chinek nila yung sugat sa singit ko. Hindi po nagsara yung sugat. Nagtaka yung mga nursing aide doon sa hospital. Si Father, nagbi-bleed. Hindi mahinto yung sugat sa kanyang hita. Hindi mahinto. Ako naman, sa sobrang sakit, wala na yung anesthesia, sumisigaw sa sakit, aray, masakit po, masakit, masakit. At sabi ng mga nursing aide, Father, huwag ka gagalaw. Pag gumagalaw ka, lalong dumadaloy ang dugo. Wala pa kami masali na dugo sa'yo. At nang hinang-hina na po ako, halos hindi ko na madilat ang aking mga mata. Hirap-hirap na po ako. Halos ma-unconscious na po ako. Sabi ng nurse, sinabunutan ako, sinampal, Father, kung mawalan ka ng malay, baka hindi ka na magising. Baka mamatay ka. Noong narinig ko yung salitang mamatay ka, to be honest, sumigaw po ako sa loob ng aking puso, Jesus, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Hanggang nawalan ako ng malay. Ang last image ko po na nanatili sa mukha ko, bago ko nawalan ng malay, ay si Jesus nagbubuhat ng krus. Ebanghelyo po natin, unang pagbasa kay Propeta Isaías, hirap na hirap si Jesus, niluluraan, tinatadyakan, sinisigawan, minumura, umiiyak si Jesus. At sa kanyang paghihirap, tila ba'y may luwa ang kanyang mga mata, ay tila bang nakatingin sa akin. Nakatingin si Jesus. At yung kanyang magandang tingin ni Jesus, yun po ang nanatili sa akin, na si Jesus siya ang nagpasa ng ating paghihirap. Si Jesus ang nagbata ng ating pagdurusa. Sa kanyang mga sugat, tinilom niya ang ating sugat. That very moment, nakalimutan ko na po yung sakit ko, yung pain ko, sa angiogram, yung bleeding ko, nakalimutan. Ang naisip ko lang, naroon si Jesus. Binibigyan niya ako ng liwanag. Binibigyan niya ako ng pag-asa. Binibigyan niya ako ng lakas ng loob. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sino ba si Jesus para sa atin? Huwag natin piliin na si Jesus na masaya, tumatawa, walang problema. Hindi. Madalas si Jesus, darating yan. Parang imahe ni Jesus Nazareno. Pasan-pasan ang krus. Darating si Jesus nagdurusa, darating si Jesus umiiyak. Maganda po yan dahil si Jesus, siya ang magsisilbing kaginawaan natin. Sa lahat na pinagdaraan natin pagdurusa, panahon ng pandemya, may lakas ng loob tayo. Sa Kanya tayo hugot ng lakas. Kung tayo hinang-hinana, alam mo, kailanman di ka pinababayaan ni Jesus. Dahil siya mismo naranasan niya ang paghihirap na pinagdaraanan natin ngayon. Si Jesus ang magsisilbing liwanag natin. Siya ang magsisilbing gabay natin. Tandaan natin, sa pamamagitan ni Kristo, tayo hinango mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Kaya nga po, matindi reaction ni Simon Pedro nang sabi niya kay Jesus, hindi mangyayari yan. Hindi ka nila papatahin. Kaya ginamit ni Jesus ang salitang Satanas. Ang ibig niyang sabihin kay San Pedro na huwag kang maging hadlang upang maisakatuparan ko ang misyon ko sa kaligtasan ng mundo. Sa ating buhay, ang mga krus ay dumarating. Matatagpuan natin si Jesus sa ating mga paghihirap. Makikilala natin si Jesus at lalo tayong mapapalapit kay Jesus Nazareno. Sa pagpapasa ng ating krus sa ating buhay, wika nga niya, ang ibig sumunod sa akin, kalimutan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus. Sa pamamagitan ng pagdurusa ni Jesus, tayo ay pinagkalooban ng buhay. Tanggapin natin si Jesus na ipinako sa krus bilang sentro na ating buhay. Si Jesus ang lahat-lahat sa ating buhay. Tayo nabubuhay para kay Kristo. Si Jesus ang tanging dahilan o kahulugan ng ating buhay. Yakapin natin si Jesus sa ating buhay. Mahalin natin si Jesus na nakapako sa krus. Mahalin natin si Jesus pasan-pasan ng krus sa bawat pagdurusa na dumarating sa ating buhay. Mahalin natin si Jesus sa kanyang pagpapasan ng krus sa bawat kapwa na dumarating sa ating buhay. Yan po ang second reading ngayon. Matatagpuan mo ang larawan ni Jesus sa bawat isa. Huwag mong talikuran. Nariyan si Jesus, naghihirap sa bawat kapwa na may pasan-pasan sa kanilang buhay. Tinatawagan tayo magsilbing liwanag, magsilbing pag-asa.
Tulungan sila sa pagpasan ng kanilang bigatin sa kanilang buhay. Ibigay natin sa misang ito ang buong pagsang-ayon natin kay Jesus. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Kailanman hindi tayo mag-iisa sapagkat si Jesus ay kasama natin. At kailanman si Jesus ay hindi na mag-iisa dahil kasama niya tayo sa pagiging kanyang lingkod, sa kanyang paghihirap, sa pagpasan natin sa ating krus, sa ating buhay. Amen. Payag natin ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakisakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaok sa kanaroonan ng mga yumao na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rito at hukom sa nakabuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong kapatid, lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama na turuan tayong tumalima sa Kanyang salita upang lubusan natin matanggap, makilala ang Kanyang anak na si Jesus. Taos-puso na tayo manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos. Patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang pangakong maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga katikista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpatutuo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa hatid ng pandemya, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya at makahanap ng pag-asa sa mga taong patuloy na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, patuloy ka nawang mag-ari sa aming puso at diwa upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay, madama ka namin sa pamamagitan ng isa't isa, lalo na ang mga kapatid namin nangangailangan, nang sa gayon makilalang lubos ng mundo si Jesucristo ang anak mo at Panginoon. Amen. Amen. Paghahanda ng alay ay narito poon, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon.
magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendis yunan. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maawain mong dinggin ang aming pitaya. Paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan, magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit na anak mong masunurin, at ng Espiritong bigay mong lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos mong ng anak mong mahal, ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa na anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang buo-buo sa katawan ni Kristo. Nakakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan niyang Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.
Ipagbuni natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pangamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, Jose Advincula na Ama Arsobispo, lahat ng obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo kami at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilid na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulo sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban niyo ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang naiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungian mong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayon tayo ngayon, magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Kordero Diyos ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let this love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone are we saved. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming kalooban naway, paggarian ng aming tinanggap ng pakinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo ang aming mga kapatid na nasa banig na karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noon ikaw narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling sa pagkantanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayon ikaw'y nilalwalhati na dayag sa langit. Nananalig kaming iyong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong ninyo ay makamit ang kagalingan na aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo, at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque,
Ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabastas po ng Jesus Nazareno, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang lahat na nagtitipon-tipon dito. Basbasan po ninyo ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila'y binyagan na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Narinig natin ang inawit, in Him alone is our hope. In Him alone we are saved. Kay Jesus po tayo naligtas sa kanyang kamatayan. Kay Jesus po tayo makakahugot ng pag-asa sa ating buhay. Pagpalain kayo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Daladala natin si Jesus ang ating liwanag, kaligtasan at pag-asa. Salamat sa Diyos. Viva Poong Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati